Alright mga boss, kaya naman pag-usapan natin ang isa sa pinakamainit na issues ngayon sa buong bansa, ang death penalty. Kaya para pag-usapan yan, yung ilang pasikot-sikot hinggil sa usaping to, makakapanayam natin ang isang legal expert. Walang iba kundi si Attorney Mariz Manalo. Good morning. Good morning, Jules, at magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, President-elect Rodrigo Duterte, Yes. sinasabi niya sa mga statements niya, gusto niyang ibalik ang death penalty at through hanging pa actually. Pero before we go there, Attorney, ano bang mga kuro-kuro niyo hinggil dito? Okay, I'll just give first the brief background of death penalty. During the 1987 Constitution, this death penalty, o ito po yung tinatawag na capital punishment, o yun yung death penalty na, kumbaga yung parusa. Yeah. Ano mo na to? Ito ay parusa na ipinapataw ng ating Estado para sa mga tao na na-convict dahil sa mga ginawang krimen. Okay? Tapos, nung 1987, this was suspended actually because the Constitution itself provides that ang Congress ay inaalaw na ito ay muling ibalik o i-restore sa mga heinous crimes. Okay? That's why when President Ramos came in, ipinasok niya ulit itong isinabatas muli itong death penalty. Okay. Kasi remember, just like President-elect Digong, ang gusto ni nasa campaign din ni President Ramos nun is that magbibigay siya ng death penalty. Okay. And the same thing with President-elect Digong, sinabi niya, yes, I will impose death penalty and I want it hanging. By hanging, Yeah, di ba? talaga. So, ito yung nangyari noon. It's just that pagkatapos, for some time, nung panahon na ni President Erap, ito nga si Echegaray, di ba? Siya yung tinamaan nitong death penalty, itong capital punishment. But due to some pakiusap ng ating simbahan, especially that Bishop Bacani is the spiritual advisor of President Erap, at because of also of the bimillennial birth of Jesus, sinuspend to. Tinatawag na moratorium. Actually, it was a moratorium in 2000. And then when ibinalik, but during the period of PGMA, talagang isinuspend niya muli. Okay. It was 2006. Hanggang ngayon, suspended. And this is what President Digong want to happen. I-restore muli ito through a law by the Congress, to be passed by the Congress, and he wants it by hanging. Okay, so talagang kailangan mag-craft ng both chambers ng law for that? Yes. Okay, and talagang specifically stated nila na by hanging. Well, if ever, kung ano may magiging debate nila. Kasi actually depende, di ba? Like for instance, sa administrasyon yan eh. For instance, si President PGMA, he's very vocal. She was very vocal then though she doesn't want this thing. FDR was very vocal. I want death penalty. President Digong is very vocal. I want death penalty and I want it by hanging. Question: is that cruel? Is that inhuman? Yung bang yung bigte? Ito ba ay cruel? Ito ba ay inhuman na hindi pwedeng gamitin kasi nasa batas to, nasa Constitution to eh. Na pag in cruel and inhuman penalty, hindi mo po pwedeng ipataw because that is unconstitutional. Ang sagot ko po dyan ay hindi po cruel at hindi po inhuman ang tinatawag na hanging, sila electrica, and even lethal injection. Why? Pag sinabi po natin cruel and inhuman, ito yung tinatawag na unti-unti kang pinapatay. Like for instance, yung you will be burned alive. Yes. Yun, cruel and inhuman yan. Yung dahan-dahan ng pagpatay sa'yo, balatan ka ng buhay, torture, lululuring ka sa ano, yan po yung cruel and inhuman. However, ito pong sila electrica, ito pong hanging, ito pong lethal injection, hindi po ito cruel and inhuman. Kaya pwede po itong magamit. Yes, talagang lulusot ito because it happened already in the past. Okay. Alright, so now let's talk about the advantages first. If ever na magkaroon ulit ng death penalty dito sa Pilipinas, ano sa tingin nyo yung magbabago sa mindset, sa kultura, sa sistema dito sa Pilipinas? Okay, number one, napakagastos mag-maintain ng mga convict, sa mas magastos siyan kesa yung mag-impose ka ng death penalty. Isipin mo itong sandamakmak na to na convicted ng kapit na dapat ang parusa nila ay death penalty subalit hindi masa katuparan kasi nga reclusion perpetua sila.
ini-maintain niya ng government. Habang buhay. Ang hirap niya Habang buhay sila. At hindi lang yan, habang buhay sila, nandun sila sa Muntinlupa, doon sila gumagawa ng shabu. Yun din. Diba? So this is the point of President Digong. Okay, sige, doon kayo, habang buhay kayo doon. Pero yun ang ginagawa niyong karir. Yun ang ginagawa niyong negosyo. Doon kayo sa Muntinlupa, doon kayo gumagawa May iba lapas-pasok pa raw. Yes. So, second, meron po tayong tinatawag na paniniwala na lahat yan Pilipino, mga paniniwala na ayaw mong mamatay. So, pag ayaw mong mamatay, Hindi ka ayaw gagawa mong ng gumawa mali. ng kasalanan, di ba? Ayaw mong gumawa ng mali. Third, pag kayo ay kumitilang tao o nanggahasa ng babae, gumawa kayo ng mga karumaldumal na krimen, wala na po kayong karapatang tinatawag na dapat, itawag dito, i-preserve ang buhay ninyo. Kasi po, bibigyan kayo ng pagkakataon sa husgado na i-prove nyo yun, i-depensa nyo yung sarili nyo. At pag nakita naman talaga yung kawalangyaan at karumaldumal na offense na ginawa nyo, ang Estado ay may karapatan na parusahan ka at kitlin ang iyong buhay upang i-preserve ang general public. And this is what this present administration wants to happen. Yung deter crimes, redress the criminality na nangyayari. At I believe, I support the President, I support this next administration on its stance against death penalty. Okay. I'm a lawyer myself. I defend people. But you know, Jules, lahat kayo bibigyan ng karapatan dito Yes. And ito pa, this is one thing that you have to know. Ang pagpapataw ng parusang kamatayan ay hindi ho basta-basta. May proseso. May proseso yan at safeguarded po ang karapatan ng convict, na ang karapatan ng offender. Why? Pag ikaw ay gumawa ng isang krimen at ang iyong parusa doon is death penalty o yung kamatayan, hindi po agad-agad yung i-impose May o hearings pala i-execute. dyan. Kasi po yan, kahit anong mangyari, mapil man kayo o hindi, direct na hong appeal yan sa Supreme Court. Okay. And the Supreme Court will again restudy all the facts and everything about the case bago po nila talaga i-affirm yung decision o hindi man i-affirm yung decision. Okay. And remember, we have 15 justices in the Supreme Court and bank yan lahat yan dapat mag-decide. Kung hindi ho makukuha sa desisyon ang 8 votes, at least 8 votes ng mga maestrado, you will not get the death penalty. Alright. So, ibig sabihin, kulang ng, hindi nakuha yung maxi, yung talaga nila na 8, majority. Bawas, ang nakuha lang na bumoto dito is 5 pa rin. Yes. O, ganyan. So, walang death penalty na mangyayari. hindi niya nakuha yung majority, at least 8, hindi siya pwede magkaroon ng hindi siya pwedeng magkaroon ng death penalty. And pag mga minor de edad, of course, 17 pababa, hindi ho po pwede impose yan. At ganun din, pag 70 pataas, hindi rin i-impose yan. Alright. So, this is very important at dapat alam din natin. Yes, okay. Yan. So may proseso naman palang pagdadaanan. May proseso, so, hindi dapat matagal na proseso mataranta yan. lahat ng mga tao. Okay, now, Matagal na let's talk proseso. about the disadvantages, if ever na magkaroon dito. Ano ba yung mga balakid dito, if ever? Okay, ang mga natural na magiging balakid dito, syempre, opposition of the church, mula sa simbahan. Syempre, yun thou shall not kill thing, or ganito. But, hindi ko gustong i-discussion because dapat ang simbahan mismo ang magbigay ng kanilang kuro-kuro dito. But I respect also, because I'm a devoted Catholic, alam ko yan. It's just that, at this point in time, na napakataas po ng kriminalidad sa ating bansa. Nakita niyo naman po, sa sasakyan, sumakay lang itong mga call center agent, ni-rape, hinold up, gusto pagpatayin. Merong isa nasa kailan sa taxi, hinold up, ganito. Mga bahay pinapasok, parang, where's peace? Yes, Gusto ba nating magkaroon ng mga, parang, yung mga vindictive na talaga lahat ng tao? So, ang point ko lang, bigyan natin ng chance na muli itong maisakatuparan. Okay. And then, kamukha naman to ng kay FDR It was during FDR's time, kaya na ano dito yung si Echegaray. But it was already during the time of President Erap, doon nagkaroon ng execution. At hindi naman to basta-basta. Kaya nga sabi ko, importante rin. Importante na bigyan din natin ng pansin. Itong na maisakatuparan, itong isinusulong ng ating susunod na president. Itong presidente actually natin, ngayon, this July 1st, President Digong, itong ma-impose at ma-restore itong death penalty.
penalty. Okay. Kanina pinag-usapan natin yung mga possible changes sa mindset ng mga Pilipino. Now, let's talk about yung mga cases na pinag-usapan nyo kanina, yung sa mga taxi, yung mga pag-rape. Kasi sa ngayon, parang merong mindset na victim shaming na yung may kasalanan pa pala dito yung victim kasi nagpakalasing siya, umuwi siya ng ganyan, sumakay siya ng cab. So parang, for me, parang may mali doon. Sa tingin nyo, ma'am, yung ganitong klase ng pag-iisip ng ilang mga Pilipino, lalo na yung very machismo talaga yung pag-iisip, tingin nyo iba yan? Parang sinasabi mo, kaya ka na-rape kasi maiksi ang suot mo, kasi may mga sexy ka. nagsasabing ganun. Okay. Ganito yun kahit magsuot ako ng panty and bra lang, two-piece, wala kang karapatang abusohin ang aking pagkatao, ang aking pagkababae. It's just like, sumakay ako sa taxi mo because I wanna get home. Diba? Kumbaga, kaya ka nga public public vehicle transport. You have to protect the public. Hindi kita binibigyan ng karapatan na basusin ang aking pagkatao, na abusuhin ang aking pagkababae, at patayin man ako o hold upin ako. Hindi ganon. Kaya nga po, ang difference ng public and private transport is that pag public transport, yung pag-aalaga nyo doon sa inyong mga pasahero ay mas matindi kaysa doon sa mga pribado. Kaya mas malaki ang nakaatang sa kanilang responsibilidad. Kay taxi man ho kayo, kay public utility jeepney, kahit bus kayo, basta ho tinatawag kayo na public, na pampublikong sakayan, ang naatang pong responsibilidad sa inyo ay mas matindi pa kaysa dun sa mga tao na nakisakay lang sa mga pribadong sasakyan. Kaya wag niyo sasabihin na kasalanan niya, natulog siya, lasing Hindi po yan, kasi hindi kayo binibigyan ng karapatan para abusuhin ang pagkatao ng mga babae ito, o rapin sila, o hold upin man sila. Thank you for clarifying that. Kasi sabi nga sa No Limit Tangi rin, may mga babae nga dun, yung damit, nakabuo, pero na-rape pa rin siya. So, ibig sabihin talaga, simulat sa pool pa lang, wala kang karapatan na basusin ng kahit sino man. Even a prostitute. You cannot rape a prostitute. Diba? Basta sinabi ho na, no, I don't want, no, stop. You have to stop. Thank you so much for your time. Alright, so sana next week makasama ka namin. Actually, pag yung masyadong yung adrenaline there, because I love the topic. Okay. Thank you so much. Muli nakasama natin ang isang legal expert regarding sa death penalty. Walang iba kundi si Attorney Maris Manalo. Thank you. Ngayon naman,